Welcome back mga ropa, kwentuhan muna tayo. Pag-usapan natin ang game ng Kupunan ng Barangay Ginebra at ito ay kontra sa Kupunan ng Meralco Bolts. Ngayon mga ropa, ito ang huling game ng Kupunan ng Barangay Ginebra ngayong eliminations at take note mga ropa, ang kanilang kaharap ay Meralco Bolts. At kung titignan natin yung standings mga ropa, possible na Kupunan ng Barangay Ginebra at Kupunan ng Meralco Bolts ang magsagupa ngayong papadating na playoffs. Kaya napaka-importante ng game na to para sa Kupunan ng Barangay Ginebra mga ropa. Ito ay parang magmimistool ang game 1 ng dalawang kupunan. At the same time mga ropa, practice at warm up ng dalawang kupunan sa nalalapit nilang bakbakan. At hindi nga tayo binigo ng dalawang kupunan na to mga ropa dahil ang gandang performance sa kanilang pinakita dito sa game na to. Pero sa ulan na naig ang kupunan ni Coach Team Cone, di kita lang ang laban, match na match din talaga ang dalawang kupunan na to kahit dati pa. Pero dahil sa panalo na to ng kupunan ng Barangay mga ropa, pang-apat na sila sa standings, pang-5 naman ang kupunan ng Meralco Bolts. Talagang lock-in na ang dalawang kupunan na to na mag-aharap sila sa playoffs dito sa may quarterfinals. Ngayon mga ropa, dito sa game na to parang ang game 1 to. Tingnan natin ang ginamit na diskarte dito ni Coach Team Cone para talunin ang kupunan ng Meralco Bolts. At possible mga ropa, isa din to sa diskarte na gamitin ni Coach Team Cone sa papadating na playoffs kontra sa kupunan ng Meralco. Ngayon mga ropa, ito ang game analysis at breakdown Barangay Ginebra versus kupunan ng Meralco Bolts. Simulan na natin to. Okay, game. At syempre dito muna tayo sa starting five na ginamit dito ni Coach Team Cone mga ropa. Starting point guard dito si Scottie Thompson, shooting guard na dito si Stephen Holt, at ang kanyang mga forwards dito mga ropa, ang kanilang super import na si Justin Brownlee at the same time si Troy Rosario, at ang kanilang starting center dito ay si Japet Aguilar. Ngayon mga ropa, ang gamit na depensa dito ng kupunan ng Meralco Bolts ay zone defense against sa kupunan ng Barangay Ginebra. Kitang-kita natin dito nung nabigyan si JB32 ng bola dito sa may right side mid-ranger. Dinoble team agad si Justin Brownlee mga ropa. Tingin ko ang game plan dito ng kupunan ng Meralco Bolts ay limitahan ang magiging opensa ni JB32. Yun nga lang mga ropa, sa pag-double team nila kay Justin Brownlee dyan, nagkaroon naman ng opportunity para ma-open si Troy Rosario doon sa may ilalim. Na-anticipate naman ni Justin Brownlee yung scenario na yan, kaya daling pasa niya lang kay Troy Rosario. Easy 2 points kaagad na napundar ni Troy. Basket is good. At ito pa mga ropa, dito transition open sa kupunan ng Barangay Ginebra. Kitang-kita natin dito na si Justin Brownlee nagmamando ng bola at yung sa may fast break. At kitang-kita din natin dito mga ropa, ilang players ng kupunan ng Meralco ang bumara dyan sa depensa kay Justin Brownlee. Sinisikipan nila yung depensa para kay Justin Brownlee. Talagang maigpit ang depensa ng kupunan ng Meralco Bolts pagdating kay JB32 mga ropa. Pero dahil dyan nagkakaroon naman opportunity ang kupunan ng Barangay Ginebra para magkaroon ng open shots dahil nga ang galing na player nitong si Justin Brownlee at ang taas din ng IQ niya. Ang open na player dito ay si Stephen Holt mga ropa dito sa may left side corner. Dahil nga sa depensa na yan ang kupunan ng Meralco Bolts, pasa lang ni JB32 dito sa may left side corner dyan sa transition offense. Hirap space agad kay Stephen Holt mga ropa, dahil dyan pinukol na agad ni Stephen Holt ang 3-pointer. Basket is good naman ang resulta niyan. Easy money para sa kupunan ng Barangay. Ngayon mga ropa, doon naman tayo dumako sa possession ng kupunan ng Meralco Bolts. Dito naman tayo sa depensa ng kupunan ng Barangay Ginebra. Usually mga ropa, ang ginagamit na depensa ng kupunan ng Barangay Ginebra ay man-to-man zone defense. Naka-man-to-man defense sila dito mga ropa, pero pag umatake na yung kupunan ng Meralco Bolts papunta doon sa may loob, nagso-zone defense na sila dyan at nagko-close out ni sila para makongest yung loob nila doon sa may paint. Pero sa magkakataon na to mga ropa, ang ginamit na game lane ng kupunan ng Meralco ay nag-send sila ng screen dito sa may mid-range para kay Chris Newsome. At gamit na gamit naman ni Chris Newsome yung screen na yan mga ropa, dahil nakapukol siya dito ng mid-range jumper in up separation dahil nga sa sinet nilang screen. At ang resulta naman nito mga ropa, easy 2 points para sa kupunan ng Meralco Bolts. Basket is good. Actually mga ropa, dito sa first quarter, digitan lang ang laban. Walang nagpapatalo dito. Back and forth mga ropa, umi-score sila sa isa't isa. At ito mga ropa, sa possession na to ng kupunan ng Barangay Ginebra, sobrang interesting nito. Kitang-kita natin dito na nasa paint na halos yung player sa kupunan ng Barangay Ginebra. Yung ginawang pasa dito mga ropa, ang sikip nito. Pero still mga ropa, naging possible to para sa kupunan ng Barangay Ginebra. Nabigyan pa nga ng bola dito si JB32 sa may mid-range at ang daling galaw lang ang ginawa dito ni Justin Brownlee. Easy 2 points kaagad ang kanyang napundar dito. Basket is good. At another one mga ropa, sa depensa ng kupunan ng Barangay Ginebra, si Justin Brownlee nakakuha na steal dito against sa kupunan ng Meralco. At dahil dyan sa steal na ni JB32 mga ropa, nagkaroon ng opportunity si Justin Brownlee dito para fast break. Ang bilis niya sa fast break. At dyan sa fast break na yan mga ropa, ang resulta niyan, easy 2 points again para sa kupunan ng Barangay Ginebra, courtesy of Justin Brownlee. Good defense turns into offense. So naman sa kabila mga ropa, sa possession ng kupunan ng Meralco Bolts, harap-harapan nilang tinira ng kupunan ng Barangay Ginebra dito sa may left side corner 3-pointer. At yung 3-pointer na yan ng kupunan ng Meralco Bolts ay basket is good para sa kanila. At dahil dyan mga ropa, ang score dito sa first quarter, 27-21. 6 na puntos ang hawak ng kalamangan dito ng kupunan ng Meralco. At pagkatapos niyan mga ropa, dito naman sa possession ng kupunan ng Barangay Ginebra, dito ang gandang give and go play ang ginawa dito ni RJ Barrientos at the same time ni Ralph Koo. Bigay ng bola ni RJ dito kay Ralph Koo mga ropa. Sabay ang ginawa dito, sobrang interesting nito dahil si RJ Barrientos umikot doon sa may kabilang side. At ang gandang pasa din naman ang ginawa ni Ralph Koo dito para kay RJ. At ang resulta niyan mga ropa, open lane para kay RJ Barrientos. Basket is good agad sa kanya. Easy money. Yun nga lang mga ropa, sa kabilang banda si CJ Cancino para sa kupunan ng Meralco Bolts. Dito sa may top of the key 4-pointer. Pumukol ng 4 points dyan si CJ Cancino. At yung
4.7 mga ropa ay basket is good para kay CJ Cancino pagkalayo-layo niyan. At dahil dyan mga ropa umabante sa score ang kupunan ng Meralco Bulls 31-23, 8 puntos ang hawak nilang kalamangan. Nag-enjoy ka na at nanalo ka pa, piliin ang link na nasa may comment section, gamitin ang promo code na Johans, piliin ang sports option para makakuha ng 12,000 bonus. Pero sa pagkakataon na to mga ropa, bigla namang bulusok sa opensa ang kupunan ng Barangay Nebra. Unang-una dito mga ropa si Arja Barrientos nakakuha ng mid-range jumper, easy 2 points yan para sa kanya. At ito mga ropa, another one nagbintes ang tira dito ni JB32. At buti na lang nandoon sa ilalim si Jamie Malonzo. Second chance points para kay Jamie Malonzo, basket is good ulit yan. At ito pa mga ropa, another one, Jamie Malonzo ulit ang tumirada dito para sa kupunan ng Barangay. This time mga ropa, nandito siya sa may right side corner 3-pointer. At walang kabog-abog mga ropa, tinirahan niya ang depensa dyan ang kupunan ng Meralco Bulls. At ang resulta naman ito mga ropa, easy 3 points para kay Jamie Malonzo. Back-to-back points sa kanyang pinudar dyan, basket is good para kay Jamie. At ito pa mga ropa, tatlong sunod-sunod na puntos nga tinala dito ni Jamie Malonzo. Another one mga ropa, ayaw niya magpaawat, umatake siya dito sa depensa ng kupunan ng Meralco Bulls. Penetration yan mga ropa, wala nang play-play dito, atake ni Jamie Malonzo. Good penetration para kay Jamie Malonzo mga ropa, yun nga lang nagbintes ang kanyang tira dito, pero buti na lang yung offensive rebound ay nakuha niya dyan. Another second chance points na naman para kay Jamie Malonzo mga ropa, at napadali na ang kanyang trabaho dito sa pangalawang beses. Easy 2 points kagad ang kanyang napundar dyan, easy money, no problem. At sinundan pa to mga ropa dito, paubos na yung shot clock dito ng kupunan ng Barangay Nebra. Pressure to para sa opensa ng kupunan ng Barangay Nebra mga ropa, pero ang nakita nila dyan ay sa may right side corner 3-pointer si Maverick Amnisi. At sabi ko nga mga ropa, biglang bumulusok sa opensa ng kupunan ng Barangay Nebra dito, at tong pressure 3-pointer na to ni Maverick Amnisi ay pumasok pa para sa kupunan ng Barangay Nebra. At sinundan pa to ng atake ni JB32 dito sa may mid-range mga ropa, isolation lang yan, 1-on-1. Pero ang gandang move ang pinakita dito ni Justin Brownlee para panisin ang depensa ng kupunan ng Meralco Bulls. At ito pa ang sobrang nakakabilib mga ropa, sobrang lupit ng play na to ni JB32. Nandito siya sa may left side corner 3-pointer. 1-on-1 lang yan mga ropa, walang sinet na play dyan ang kupunan ng Barangay Nebra. Pero dahil nakakita ng open lane si Justin Brownlee dito mga ropa, ang ginawa niya, inatake niya lang harap-harapan dito ang depensa ng kupunan ng Meralco Bulls. At ang resulta niyan mga ropa, open lane nga para kay Justin Brownlee. Ang resulta nito mga ropa, harap-harapan niyan dinakdakan ang kupunan ng Meralco Bulls dito sa play na to. Ang taas ng talon dito ni JB32 mga ropa, at sigawan dyan yung mga fans, tuwang-tuwa sa nakita nila ang ginawa ni Justin Brownlee. At sinundan pa yan ang atake na to ni Stephen Holt mga ropa, another good penetration na naman to para sa kupunan ng Barangay Nebra. Easy 2 points na naman, basket is good. At sa pagkakataon nga na to mga ropa, walang maging sagot ang kupunan ng Meralco Bulls sa opensang pinapakita ng kupunan ng Barangay. This time mga ropa, sa senaryo na to, nakukuha pa ng fast break dyan si Troy Rosario. Siya ang nanguna dyan para sa fast break. Easy 2 points tuloy ang kanyang napundar dyan, napadali ang kanyang trabaho, basket is good ulit. At another one mga ropa, dito sa atake na to ni Scottie Thompson, na-attract niya yung defender, yung primary defender dito ni Troy Rosario doon sa may ilalim. Kaya pasa lang ni Scottie Thompson dito para kay Troy Rosario mga ropa, another 2 points na naman ang napundar dyan ni Troy. Easy money para sa kanya, back-to-back points, basket is good. At eto pa mga ropa, si JB32 ang may hawak ng bola dito sa may mid-range. Ang ginawang discard nga sa depensa dito ng kupunan ng Meralco Bulls ay nagsisend sila ng double team para kay JB32. Pero sabi ko nga mga ropa, dahil dyan sa double team na yan, nagkakaroon ng open na tira dito ang kupunan ng Barangay Nebra. This time mga ropa, ang open na player ng kupunan ng Barangay Nebra ay si Stephen Holt dito sa may top of the key 3-pointer. Kaya ang ginawa ni JB32 dito, na-anticipate niya yung double team na yan, pasa niya kay Stephen Holt dito sa may top of the key 3-pointer. At syempre mga ropa, enough space na para kay Stephen Holt yan. Ipinukol niya na ang 3-pointer na yan. Hindi niya naman pinaya si JB32 sa pasa na yan, dahil ang 3-pointer na to mga ropa ay basket is good para Stephen Holt. Easy money para sa kupunan ng Barangay Nebra. Sabay binanatan ba ni JB32 dito sa depensa ang kupunan ng Meralco Bulls. Nakakuha siya ng puntos dito sa may mid-range. Walang magawa dyan ang kupunan ng Meralco Bulls. Kaya ang score dito mga ropa, tumataginteng na 61-44. 17 points ang hawak ng lamangan dito ng kupunan ng Barangay Nebra. Walang maging sagot dyan ang kupunan ng Meralco Bulls sa napakagandang opensa na pinakita ng kupunan ng Barangay. Tambakol sila malala sa kupunan ng Barangay. Pero may twist dito mga ropa, kahit tinambakan na ng kupunan ng Barangay Nebra ang kupunan ng Meralco Bulls, nagawa pa rin crucial ng Meralco Bulls ang game na to at di kita. Sa pagkakataon nga na to mga ropa, kupunan naman ng Meralco Bulls ang bumuho sa opensa. Kupunan naman ng Barangay Nebra ang naging walang sagot dyan sa opensa. Nakakuha sila dito ng good penetration sa depensa ng kupunan ng Barangay Nebra mga ropa. Dahil dyan sa good penetration na yan, wala namang close out dito ang kupunan ng Barangay Nebra doon sa may ilalim. Easy 2 points na napundar dyan ang kupunan ng Meralco. Basket is good. At ito pa mga ropa, another one tear-ups naman ang pinakawalan dito ng kupunan ng Meralco Bulls. At yan tear-ups na yan mga ropa ay pumasok para sa kupunan ng Meralco. Back-to-back points nga ang kanilang napundar dito. Easy money. At ang sumunod na gameplay na pinakawalan dito ng kupunan ng Meralco Bulls mga ropa, pick and roll play ang kanilang ginawa. Roll na dyan yung center ng kupunan ng Meralco Bulls mga ropa, dyan sa pag-roll niya na yan. Ang gandang pasa din naman ang ginawa dito ng ball handler ng kupunan ng Meralco Bulls. Kaya ang resulta nito mga ropa, easy 2 points para sa kupunan ng Meralco Bulls. Basket is good ulit para sa kanila. At dito sa pagkakataon na to mga ropa, tinirada ng kupunan ng Meralco Bulls sa kupunan ng Barangay Nebra sa kanilang teardrops gaming. Sa pagkakataon na to mga ropa, another teardrops na naman ang binukol dito ng kupunan ng Meralco
Meralco Bulls. At ang resulta niyan mga ropa, pasok na naman para sa koponan ng Meralco Bulls. At sa sumunod na possession ng koponan ng Meralco Bulls mga ropa, another one ulit. Teardrops na naman ang kanilang pinakawalan. Walang maging sagot dito ang koponan ng Barangay Nebra sa depensa sa teardrops na ginagawa ng koponan ng Meralco. Take note mga ropa, hindi na pinapahirapan ng koponan ng Meralco Bulls dyan yung kanilang opensa. Teardrops na lamang, hindi na nila kailangan pasukan ng depensa ng koponan ng Barangay Nebra na mahigpit doon sa may ilalim. Kasi nga at the same time mga ropa, naka-zone defense dyan ng koponan ng Barangay Nebra. Kaya itong teardrops na to ng koponan ng Meralco ay effective yan. At sabi ko nga mga ropa, walang maging sagot sa opensa ang koponan ng Barangay Nebra. Nag-mintes ng tira nila dito. Naka-fast break pa dyan ang koponan ng Meralco Bulls. At dahil sa fast break na yan, easy 2 points sa kanila na pundar. Basket is good. At dumating pa nga tayo dito sa puntong 83-77 na score. 6 na puntos sa lang ang hawak ng kalamangan dito ng koponan ng Barangay. Dito sa may 4th quarter, crunch time na yan mga ropa, naging crucial pa nga ang game. At sa pagkakataon na to mga ropa, ang ginamit na naman na opensa ng koponan ng Meralco Bulls against sa depensa ng koponan ng Barangay ay another teardrops na naman. At yan teardrops na yan ng koponan ng Meralco mga ropa, sobrang effective niyan. Dahil sunod-sunod na puntos nga kanila nagawa dyan dahil sa teardrops na yan. Another 2 points na naman ng kanila napundar. Basket is good. At dito mga ropa, sa pagkakataon na to, good defense pa ang laro ng koponan ng Meralco Bulls. Saka kuha sila ng steal dyan kontra sa koponan ng Barangay. At dahil sa steal na mga ropa, napadali ang kanilang trabaho. Another 2 points na naman mga ropa, easy money, no problem para sa koponan ng Meralco. Habol na nila ang puntos sa koponan ng Barangay. Kaya ang score dito mga ropa, 85-81. 4 na puntos na lang kalamangan dito ng koponan ng Barangay Nebra. 2 minuto mahigit ang natitira dito sa game. At buti na lang mga ropa, si Bon Pesumal nandito sa game na to para sa koponan ng Barangay Nebra. Nagmintes nga ang tira dito ng koponan ng Barangay. Nakuha naman ang rebound dyan ng koponan ng Meralco Bulls. Pero sa pagkakataon na to mga ropa, ang gandang defensive play ang ginawa dito ni Bon Pesumal. Nakakuha siya dyan ng steal against sa koponan ng Meralco. At dahil sa steal na to mga ropa, opportunity para kay Bon Pesumal na score. At dito mga ropa, nakakuha nga siya ng score. At the same time, na foul pa dyan si Bon Pesumal. Good play para kay Bon Pesumal. Defense turns into offense. Basket is good. Yun nga lang mga ropa, ayaw pa rin magpaawat ng koponan ng Meralco Bulls dito. Mintes nga ang tira nila dito. Pero yung second chance points ay sa kanila bumagsak. Another 2 points na naman napundar dito ng Meralco. 89-84 ang score niyan mga ropa. 5 puntos ang hawak ng kalamangan ng Barangay Nebra. Wala ng 40 seconds na natitira dito sa game. Nakapukol pa ng 3-pointer dyan ang koponan ng Meralco Bulls. Long range bomb pass, it is good. Yun nga lang mga ropa, sa huli na naig pa rin ang koponan ng Barangay Nebra. Nag-free throw dito sa RJ Barrientos para magtapos ang game 91-87. Muntikan pang makamak dito ang koponan ng Barangay Nebra. Buti na lang, sa huli ay na-manage pa rin nilang manalo dito sa game na to. Ngayon mga ropa, ano masasabi nyo dito sa game na to? Itong dalawang koponan na to mag-aharap ngayon paparating na playoffs. Ano masasabi nyo sa ginamit na diskarte dito ni Coach Team Goat mga ropa? Pwede kayo mag-comment dyan sa baba ng inyong opinion. Magkwentuhan tayo.